Mga ka-LG, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Dito po tayo sa ating yung first batch na tinanim na mais. At papatubig po tayo. Huling patubig na po ito kasi nasa 84 days ng ating tanim na mais. So ito na po yung ating binhi na Dekalb 8282 0.5 hectares. At kung mapapansin nyo po, hindi yung ating guhit dito is pahalang base sa orientation ng ating lupa. Ang nailagay po natin dito na binhi is isang bag na 8282, kinulang yon sa 0.5 hectares. At nakapagtanim po tayo ng ibang seed, local company po siya. Ito yung BioRR. Okay. Kung mapapansin nyo po, itong row na to is padiretso at dito is yung pahalang. Yung padiretso po, ito po yung pinalibot natin na BioRR. Titignan nyo yung kanyang bunga compare sa 8282. Ayan, sa 8282 yan. Ayan, sa 8282 may mushroom dun, oh. Farm smooth. Mahal daw yan. Okay. Sa ibang bansa. Ito yung sa 8282 at ito naman si BioRR. Itong dalawang kwan na to. Row. Ito si BioRR at ito yung si 8282. Ayan, 8282. Parehas na 84 days. Mas marami kasing maitatanim pagpahalang yung ating tudling. First time nating magtanim ng ganito. So under observation. Kasi tayong mga farmer dapat habang nagtatanim tayo, may mga experiment tayong pwedeng gawin. Marami naman dyan na mga vlog. Pwede natin gawin yon unti-unti. Kagaya sa akin, 0.5 hectares ginawa kong pahalang, mga ka-LG. Yan. At mas marami talaga ang naipapasok na butil, yung population, plant population, compare sa traditional na padiretso, yung sa orientation ng ating pananim, ng ating lupa. Sorry. Sumobra tayo rito, nakakuha tayo ng 2 kilo doon sa BioRR. At yun yung sobra natin doon, yun yung tinanim natin sa double row natin. BioRR po yun. So ito mga kamais, mga ka-LG, konting kembot na lang to. At titignan natin kung maganda ba ang result ng ganitong row, yung pahalang. Pwedeng gawin natin to pag malapad yung ating area, para hindi kawawa yung tagaguhit. Kasi pag makitid lang siya, hirap siyang magmaniobra. Tsaka yung tagaguhit, mas mahal yung singil niya rito ng konti compared sa padiretso sa orientation ng ating lupa. Mas matakaw sa diesel. Daming
maniobre kasi. Okay. So ito mga ka-LG, happy farming sa lahat. At ito po, papatubig po tayo. Babad ang ating pagpapatubig. Ayan, hinahayaan na lang natin kung saan yung pupuntan ng tubig. As long as yung boundary natin, yun, secure natin yung boundary, pilapil, hindi pupunta sa kabila. Okay, pupunta lang din naman sa iyong mga tanim yan. So, ito po siya yung BioRR, malaki rin at siksik din sa laman. Okay, at ito naman si 8282. Okay, compare natin. BioRR 8282. Yan. So, kayo na hong humusga. BioRR tsaka 8282. Sa tingin ko maganda rin tong binhi na to, BioRR. Okay. Tignan na lang natin yung harvest niya kasi doon sa area doon, banda ron, andun yung mas maraming BioRR na natanim. Ihiwalay po natin yun pag magpa-harvester tayo para makita natin kung gaano kaganda yung kanyang binutil. Ito po si BioRR. Ayan, BioRR. BioRR. Okay. BioRR. BioRR. At yan, yung mga yan sa loob. 8282 na ho yan. Okay. Sa mga gustong mag-order ng binhi pala ng BioRR at saka decalb, kaso ang decalb sa 8282 limited yung stocks sa ngayon. Ewan ko kung dati nung panahon ng taniman, hirap maghanap ng binhi na 8282. Buti na lang si Sir Anwar. Okay, shout out sa iyo, sir. Salamat sa binhi. Ito na ho. Ito na po yung binhi ninyo. Hopefully pag harvest time, kikita natin yung harvest niya, kung ilan yung potential yield ng ganitong method ng pagtatanim. At saka depende po pala sa pag-aabono din. Kahit ganito yung pagtatanim mo at kulang naman sa nutrients, kulang din, hindi rin siya makakaani ng maganda. Tsaka malaking factor din yung pagpapatubo. Make sure na yung tatamnan natin ay naangkop yung kanyang moisture, kasi pag tuyong tuyo hirap magpatubo. Tapos na-delay tayo ng patubig kasi yun yung pinaka-importante. Pag medyo tuyo yung lupa, kailangan timingan natin yung pagpapatubig natin, kasi pag late tayo nagpatubig, yung mga hindi sumibol na yung mga nahuling sisibol, malaki na yung gap. Kaya yun po yung isang importanteng consider natin mga ka-LG. Okay.
kahit maganda yung klase ng binhi, pag hindi naman late naman yung ibang tumubo, syempre majority doon ka magha-harvest, yung majority na tumubo. Pag hinintay mo naman yung isa, pwede rin naman. Yun nga lang, kung hindi ka nagmamadali, yun nga lang, yung presyo. Kasi pag marami ng harvest, bumababa yung presyo. Pag nauna ka, medyo mataas ang presyo. Ngayon maganda yung price ng mais. Ewan ko lang pag harvest time na, kasagsagan na lahat. Dito sa area namin, kukunti yung nagtanim ng mais. Hopefully maganda ang ating harvest dito. So ito po yung ating munting update mga ka-LG. Happy farming po sa lahat and keep safe. Paki-click yung like button at paki-follow yung ating Facebook account. At ganun din po yung sa YouTube channel po natin, LG Farm. Okay. Maraming salamat po mga ka-farmer, mga ka-LG. Happy farming sa lahat.